Hello everyone. So in this quick tutorial, we will learn what is a 2D array and how to use it step by step. Pero bago tayo magsimula, ano muna ang 2D array? So a 2D array is a collection of data arranged in rows and columns. So moving on now, malalaman naman natin kung paano mag-declare ng 2D array. So para makapag-declare ng 2D array, gagamitin natin tong format. Tong data type, array name, and row and columns. So yung example ko dito is int numbers 2 and 3. So yung data type ko dito is int, array name is numbers, at yung rows ko ay 2 and yung columns is 3. Ito namang mga nasa loob, ito yung mga tinatawag natin na elements. So yung laman ng mga rows and columns natin. Next naman natin dito is may example ako ng 2D array table natin. So bali ito yung ating mga row. Ito naman yung mga columns. Makikita din natin sa taas tsaka sa gilid na merong mga numbers. So yung mga yan, numbers na yan, mga indications lang sila ng mga index ng row tsaka column. So bali ito yung index row 0, index row 1, index column 0, index column 1, at index column 2. So ito na mga example ko sa baba. Dito natin malalaman kung paano ma-access yung mga elements. Before pala ako mag-proceed dito, take note lang na yung ating index is always nag-i-start ng 0. So moving on na dito sa ating example. Cout numbers row 1 and column 2. So paano natin malalaman kung anong elements yung na-access niya? We'll just look at these numbers. So yung una is ating row, which is row 1, and column, which is our column 2. So makikita natin dito na dito siya nakatutok sa 6. So try nating i-run. Ayan, 6 siya. So mag-try pa tayo ng ibang example. What if naman gusto mong i-access yung element number 4? We'll just look at these numbers. Row natin is 1 and column is 0. Ayan, tama siya. So sa last na tayo. Dito naman tayo sa paglo-loop ng 2D array. So ginamit dito is nested loop. For int I equals 0 and I is less than 2 and I++. Yung I++ is increment siya na kung saan kapag nagtutrue yung statement natin dito is mag-add siya ng 1 value sa ating I. Kung bakit naman 2 yung ginamit ko dito is para kapag yung I natin is umabot na siya ng 2 as ay hindi na mag-true yung statement natin at hindi magtutuloy-tuloy yung code. Balik natin. So ganun din yung ginawa ko para dito sa columns. Same lang sila. So ito yung ating outer loop, ito naman yung inner loop. Tapos sa baba niya is cout numbers I and J. Tapos cout and line. Ayan, try natin siya. So ayan guys, magkita natin na lumabas yung laman ng row natin at saka yung column. So dito na natatapos yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo sa video na to and thank you for watching.